Ang bilyonaryong playboy na ito ay mahilig na magpalit ng babae na parang isang damit. Pero nang nakilala niya ang isang dalagang 55 years old na nakakabata sa kanya, agad niya itong pinakasalan sa loob lamang ng ilang buwan. Lingid sa kanyang kaalaman, ang desisyong iyon ay siyang magpapaikli ng kanyang buhay. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Dumako tayo sa Tanabe City na matatagpuan sa bansa ng Japan para sa kasong ito. Ang Tanabe City ay isang makasaysayan at kasalukuyang gateway sa Kumano na isang pangunahing lokasyon para sa parehong mga ruta ng transportasyon sa lupa at karagatan. Ito ay malapit sa baybayin na lungsod na may populasyon ng mga nasa humigit kumulang 65,000 katao. Gayunpaman, patuloy ang pagbaba ng populasyon nito sa pagdaan ng panahon kung saan mas doble pa ang bilang ng mga naninirahan dito noong 1940s kumpara sa kasalukuyan. Isa sa mga pamilyang nakatira sa lugar ay ang Nozaki family. Nang isinilang noong April 13, 1941, si Kosuke ay pangatlong anak sa 7 magkakapatid. Dahil siya ay lumaki sa isang malaking pamilya, madalas itong hindi na pagtutuunan ng pansin ng kanyang mga magulang. Pero gayunpaman, ginawa pa rin naman nila ang lahat para maiparamdam sa kanya ang kanilang pagmamahal. Mula pagkabata, inilalarawan ito ng kanyang mga kapatid na may pagkapilyo at mahilig magsimula ng gulo. Dagdag pa doon, maliban sa pagiging biktima ng bullying sa kanilang paaralan, hindi din ganoong kataas ang kanyang mga grado. Ito ang dahilan kalaunan kung bakit pinili niyang mag-drop out sa kolehiyo at tumulong na lamang sa local store ng kanilang pamilya. Nang mga panahong iyon, hindi pa ganoon kamarangya ang kanilang pamumuhay, kaya ang kanyang tulong ay talagang pinagpasalamat ng kanyang mga magulang. Naging obses si Kosuke sa pera ng puntong ito na ginawa niya ang lahat para lamang mapataas ang kita ng kanilang store. Subalit sa likod din nun, nangungupit ito ng pera sa kanyang bulsa. Kalaunan, pagkamatay ng kanyang mga magulang mula sa katandaan, kinuha niya ang kanyang parte sa mana at nagpa siyang magsimula ng sarili niyang negosyo. Bagaman mukhang itong isang magandang bagay, pinili naman ito na maging isang loan shark. Ang mga loan shark noon ay sobrang iba kaysa sa kasalukuyang panahon. Maliban pa dito, wala rin masyadong mga tuntunin at regulasyon sa pagpapahiram ng pera. Sa ngayon, ang mga interest rates ay hindi pwedeng lumagpas ng 20% dahil magiging illegal na ito. Pero iyon mismo ang ginagawa ni Kosuke na ang ibig sabihin, isa itong hindi patas na loan shark na kumikita siya ng malaking pera mula sa pagkakautang ng ibang tao. Isang dahilan din ito kung bakit nagkaroon sila ng hidwaan ng kanyang mga kapatid at lumayo ang kanilang loob sa kanya. Si Kosuke ay sadyang mahilig sa negosyo na maliban sa pagpapautang, may iba pa itong pinagkakakitaan. Halimbawa doon ay ang pagiging isang scrap metal collector, real estate developer at nagbebenta din ito ng condoms. Subalit kalaunan, mas tinutukan nito ang real estate kung saan doon siya kumita ng malaking pera. Yun nga lang dahil sa hindi niya pagbabayad ng tamang buwis, na-prosecute ito ng isang beses para sa tax evasion. Sa paglaki ng kayamanan ni Kosuke, tumaas din ang bilang ng kanyang mga naging babae. Dahil maliban sa pera, ang mga babae ang isa sa kinakahiligan niya. Naniniwala rin siya na ang pakikipagtalik ang totoong kahulugan ng buhay. Kaya habang nagbebenta siya ng kondom, nag-aalok din ito ng iba pang serbisyo, lalo na sa mga babaeng mukhang nag-iisa. Sa pagtagal ng panahon, makikilala ito bilang isang mayamang playboy na nakikipagtalik sa napakaraming babae. Sa katunayan, umabot na ang nagastos nito sa humigit kumulang 3 billion yen o mga nasa 1.1 billion pesos para sa 4,000 na babae sa loob ng ilang taon. Sa isang interview pa niya kasama ng isang Japanese broadcaster, ibinahagi nito na kapag may natipuhan siyang dalaga, diretso niyang sasabihan ito na gusto niyang makipag-date, makipagtalik sa kanya
at nababayaran niya di umano ito ng 400,000 yen o mga nasa 150,000 pesos kapag pumayag siya. Maliban pa doon, gumagastos din ng malaking pera si Kosuke sa mga nightclub at madalas nagpa-party hanggang umaga sa Kitashinji na isang sikat na entertainment district sa Osaka. Sa loob ng ilang taon, nakakuha din ito ng maraming kalaban dahil mahilig siyang mag-scam ng mga estranghero o kahit ng kanyang mga kaibigan para sa pera. Noong 1998 pa nga, nagtamo ito ng saksak ng kutsilyo mula sa isang kaibigang sinubukan niyang lokohin. Pero buti na lang hindi siya gaanong napuruhan at nagawa pa niyang makaligtas. Nang hindi na siya gaanong kumikita sa pagiging loan shark, pinagpatuloy niya ang pagpapatakbo ng store ng kanilang pamilya na lumaki rin sa pagdaan ng panahon. Noong taong 2016, makikilala pa siya ng marami dahil sa kanyang yaman nang isinulat niya ang kanyang autobiography na Don Juan of Kishu. Ang librong ito na ipinablish noong December 2016 ay nakafocus kung paano niya pinayaman ang kanyang sarili. Bagaman hindi sisikat ang librong iyon ng sarili niya lang, nakilala ito kalaunan pagkatapos ma-feature sa isang episode ng AIM Talk na isang popular TV show dati sa Japan. Ito kasama na ang mga iilang interviews ay siyang tumulak para sa libro na maging isang bestseller nang hindi alintana kung ito man ay maganda o hindi. Bilang resulta ng kanyang tagumpay, kaya na nitong bilhin ang kahit anong manggustuhin niya ng panahong iyon na namimigay pa nga ito ng mga sulat na may kasamang pera sa kahit sino mang babae na sa tingin niya ay maganda. Bukod pa doon, bumili din ito ng mga mamahaling sasakyan, mga bahay, business class flights at mga luxury yacht. Taong 2017, tumatanda na si Kosuke at tumungtong na ito sa edad na 77 years old. Ngunit sa kabila nun, masigla pa din daw ito sa kama. May malusog din itong pangangatawan dahil kagaya nga ng isinulat niya sa kanyang autobiography, iniiwasan niyang manigarilyo, gumamit ng droga at ng iba pang stimulant. Gayunpaman, kahit pa may mataas itong body count, ng parehong taon, nakahanap siya ng pag-ibig at pinili na rin niyang magpakasal. Siyempre, hindi iyon ang unang beses na may dinala siyang babae sa harap ng altar dahil sa katunayan, nagkaroon pa nga ito ng 2 asawa dati. Yun nga lang kalaunan, ang parehong kasal ay nauwi sa diborsyo. Sa kabila ng kanyang yaman, ang isang malungkot lang na bahagi ng kanyang buhay siguro ay nawala itong ibang malapit na mga kaibigan at pamilya. Ang tanging pinagkakatiwalaan niya lang ay ang alaga niyang Dachshund na si Eve na kasakasama niya na sa loob ng ilang taon. Madalas pa nga itong magbiro sa kanyang mga kakilala na ipapamana niya na lang raw sa alagang aso ang lahat ng kanyang mga kayamanan kung sakali mang siya ay mawala. Tagsibol noong 2017, may nakilala siyang isang mas nakakabatang babae na nagngangalang Saki Sudo. 55 taon ang agwat ng kanilang edad at 22 years old lamang ang dalaga. Ayon sa kanyang libro at mga interviews, silang dalawa ay nagkakilala di umano sa Tokyo Haneda Airport kung saan napansin niya lang ito mula sa maraming tao. Nahulog ang kanyang loob dito kaagad at upang makuha daw ang atensyon ng dalaga, sadya itong nagpadapa sa kanyang harapan. Pagkalipas ng 1 oras, ang dalawa ay kumakain na sa airport lunch ng magkasama. Gayunpaman, may ibang reports namang nagsasabi na sila ay nagkakilala sa mas hindi masyadong dramatic na paraan. Bagaman si Saki Sudo ay isa lamang dagdag na numero sa 4,000 na babaeng dumaan sa kanyang buhay, kalaunan ito ay mas magiging higit pa doon. Ilang buwan lang pagkatapos kasi nilang magkakilala, opisyal na silang nagpakasal. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, kilalanin muna natin si Saki Sudo. Si Saki ay ipinanganak noong taong 1996 sa lugar ng Sapporo na matatagpuan naman sa hilagang bahagi ng Japan. Mayaman din ang kanyang mga magulang na kaya nilang kumain sa masasarap na restaurants at bumili ng mga designer brands. Kagaya ni Kosuke, hindi rin siya gaanong magaling pagdating sa pag-aaral at madalas mabuli. Bilang resulta, naging mahiyain ito at madalang na magsalita sa klase. Nang tumungtong siya sa pagkadalaga, dito na mas lalong nag-iba ang kanyang pag-uugali. Gamit ang pinansyal na suporta mula sa kanyang mga magulang, nagsimula itong bumili ng mga mamahaling bag,
coat at iba pang mga damit. Unti-unti siyang nakakuha ng mga kaibigan dahil dito, kaya lalo pa siyang naging obsessed sa pera at sa pagiging maganda. Ito din ang dahilan kung bakit siya kumuha ng isang kursong related sa beauty and makeup. Upang madagdagan naman ang kanyang kita, nagtrabaho rin ito bilang isang prosti at naging sangkot sa paggawa ng mga iilang adult videos. At pagkatapos ng ilang taon, lumipat ito sa Tokyo para maging isang beautician, pero hindi lamang iyon ang kanyang tanging rason. Ayon sa mga aligasyon, naging obsessed daw ito sa isang host ng isang bar sa Sapporo kung saan gumagastos siya ng mga nasa 150,000 yen o mga nasa 55,000 pesos para lamang makasama ito ng ilang oras. At nang sinabi ng lalaki na lilipat siya sa Tokyo, sinundan din siya ni Saki doon. Subalit dahil ang kanilang relasyon ay nagsimula sa pera at hindi sa pag-ibig, di tumagal ang kanilang sitwasyon. Hindi na siya kailangan ni Saki kalaunan dahil nakahanap naman ito ng bagong target at syempre, iyon ay ang bilyonaryong si Kusuke Nozaki. Pagkatapos nilang magkakilala sa Haneda Airport, mabilis na nahulog di umano ang loob nila sa isa't isa at ilang buwan lang ang ililipas, agad silang nagpakasal. Nagpagawa pa nga ng kontrata si Kusuke para sa kanyang bagong asawa, nagsasabing hindi nito kailangan magluto, maglinis o gumawa ng kahit anong gawaing bahay. Maliban pa doon, makakatanggap din ito ng allowance na 1 million yen o mga nasa 375 pesos kada buwan. Kaya mukhang sa unang pagkakataon, desidido na si Kusuke na magtino at ilaan na lamang ang natitirang taon ng kanyang buhay sa pag-enjoy kasama ng kanyang bagong asawa. Habang si Saki naman ay mukhang in love rin sa mas nakakatandang asawa nito. Sa mga sumunod na linggo, ang lokal na media ay makukuhanan sila ng maraming larawan na magkasama at kabilang na rin doon ang alagang aso ni Kusuke. Sa mga larawang ito, makikita ang dalawang nilalakad si Eve sa labas, ang pagpunta nila sa mall sakay ang kanyang Mercedes at ang pagkain din ng dalawa sa mga mamahaling restaurant. Kaya waribay kung titingnan, siya ay mayroon ng masayang buhay hanggang sa pagtanda nito. Yun nga lang, hindi rin siya magtatagal ng mahabang panahon pa dahil 3 buwan lang pagkatapos ng kanilang kasal, ito ay mamamatay. 18 days bago ang malagim na trahedya, may isang kakilakilabot pang pangyayari na naganap noong May 6, 2018. Mga bandang madaling araw, nagising si Kusuke nang makarinig siya ng kakaibang ingay. Ang kanyang asong si Eve ay bigla na lang nagwawala at paikot-ikot sa loob ng bahay. Halata rin sa itsura nito na siya ay nakakaramdam ng matinding pasakit. Bagaman handang-handa si Kusuke na dalhin ito sa isang vet ng puntong iyon, sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Namatay ang kanyang pinakamamahal na alaga pagkalipas lamang ng ilang minuto habang hawak-hawak ito sa kanyang mga kamay. Ang pangyayaring iyon ay umapekto ng lubos kay Kusuke dahil si Eve ay matagal niya ng kasakasama kahit saan man siya magpunta. Ito ay ang tanging niyang kaibigan na nanatili sa tabi niya ng lagpas na sa 1 dekada. Kaya sa pagkamatay nito, napuno siya ng matinding pagluluksa at kalungkutan. Nang sumunod na araw, kumuha siya ng isang monghe upang magsagawa ng seremonya para rito. Nang walang kaduda-duda, siguradong si Eve ay namatay sa ilalim ng mga kakaibang sirkumstansya. Totoong ito ay isa ng matandang aso, pero siya ay may mabuting kalusugan at wala rin kahit anong sakit o kondisyon. Kaya sadyang naging palaisipan para kay Kusuke ang kanyang pagkamatay. Subalit hindi na ito mahalaga ng puntong iyon, dahil 18 araw lang ang lilipas. Noong May 24, 2018, susunod din si Kusuke sa kanya. Nang araw na iyon, natagpuan ang bilyonaryong hubot-hubad sa kanyang kwarto at nakahandusay sa sofa. Pagkasagawa nila ng otopsiya sa katawan nito, nadiskubre nilang mayroon itong lethal dose ng stimulants sa kanyang sistema. Sa katunayan, iyon na higit pa sa kailangan para mapatay ang isang tao. Bilang resulta, idineklara nila ang cause of death nito na acute stimulant poisoning na maaring nagmula sa pag-inom ng malaking dose ng stimulant sa isang pagkakataon lamang. Yun nga lang, isa itong nakakaintrigang detalye lalo na para sa sinumang nakabasa ng kanyang libro. Kagaya ng nabanggit kanina, madalas ibahagi ni Kusuke ang mahigpit na pagtutun niya sa paggamit ng kahit anong droga o stimulants. Dagdag pa doon, base sa isang test na isinagawa nila sa kanyang buhok, lumalabas sa resulta na hindi siya isang long-term user.
Wala rin silang natagpo ang mga puncture marks sa kahit anong parte ng kanyang katawan, nang ibig sabihin, maaaring nakuha niya iyon mula sa pag-inom o pagkain. Kaya ng puntong iyon, ang sunod-sunod na pagkamatay ni Eve at Kosuke ay unti-unti nang naging kaso ng murder para sa mata ng mga otoridad. Sa kanilang investigasyon, nakumpirma nila mula sa pag-obserba ng mga surveillance footage na ang tanging mga tao lang na lumabas at pumasok sa property mga ilang oras bago ang kanyang pagkamatay ay ang kanyang asawa at ang tagalinis ng kanilang bahay. Lumalabas din na nilaan ni Kosuke ang kanyang buong araw sa pagpaplano ng libing para sa kanyang aso. Ang kanilang cleaner naman ay nasa loob lang din ng bahay ng buong araw bago ito umalis mga bandang alas 4 ng hapon para sa iilang gawain. Samantala, iniwan naman ni Kosuke ang asawang si Saki sa baba mga bandang 6 p.m. upang umakyat sa kanyang kwarto at gumawa ng mga iilang tawag. Ilang minuto pagkalipas noon, kakabalik lang ng kanilang cleaner sa bahay. Bandang 6:30 ng gabi, habang nanonood sina Saki at ang kanilang cleaner ng TV sa ibaba, bigla na lang silang may narinig na parang kalabog mula sa ikalawang palapag ng bahay. Humiling pa nga daw ang cleaner kay Saki na i-check kung kamusta si Kosuke pero hindi di umano ito pinansin ng isa. Mga bandang alas 10 ng gabi, nang wala pa rin kahit anong senyales mula kay Kosuke, muling humiling ang kanilang cleaner na i-check ito sa kwarto. Kalaunan, sabay nila itong pinuntahan at doon na rin nila natagpuan na wala na itong buhay. Nang abala sa paghahanda para sa libing ng kanyang aso, mukhang malabo na kitilin niya ang sariling buhay nang ganun na lang. At nang isinasa isip iyon, may isang tanong lang na gumugulo sa kanila. Sino ang naglagay ng stimulants sa kanyang pagkain o inumin? Ngayon, ang tanging mga tao lang na pwedeng gumawa nito ay ang dalawang kasama niya sa bahay ng araw na iyon. Pwede ang kanyang asawa o di naman kaya ang kanilang cleaner. Ngunit isang importanteng detalye nga lang, lagpas isang dekada nang nagtatrabaho kay Kosuke ang parehong cleaner at kailanman hindi pa siya nagkaroon ng kahit anong problema dito. Maayos din ang relasyon nilang dalawa at wala rin itong motibo o benepisyong makukuha para gawin ang krimen. Dahil dito, ang atensyon ng mga pulisya ay nabaling kay Saki. Ang 22 years old na dalagang pinakasalan niya, 3 buwan lamang ang nakakaraan. Ang tingin nilang motibo nito, isa talaga siyang gold digger at nais niya lamang makuha ang kayamanan ni Kosuke na ng puntong iyon ay nagkakahalaga ng 5 billion yen. Sa funeral ni Kosuke, napansin din ng karamihan na parang hindi ito ganoon kaapektado sa pagkamatay ng kanyang asawa. Halos wala siyang pinakitang emosyon at hindi man lang makitaan ng luha. Sa halip, madalas lang daw nila itong makitang gumagamit ng cellphone o di naman kaya ay nakikipag-usap sa kanilang cleaner. Ang video na ito ay nagpapakita ng kanyang emosyon halos sa buong funeral kung saan ito'y pangiti-ngiti lamang habang naglalaro sa kanyang cellphone. Ito ay iilan lamang sa dahilan kung bakit marami ang naghinala na may kinalaman nga siya sa pagkamatay ni Kosuke. Sa mga sumunod na araw, naging ilang sa media si Saki at madalas na tumatangging magbigay ng komento sa kahit anumang related sa pagkamatay ng kanyang asawa. May mga ibang reports pa nga na nakikipag-away di umano ito sa paparazzi. Gayunpaman, sa kabila ng mga circumstantial na ebidensya, wala pang matibay na bagay na hinahawakan ang pulisya para makasuhan si Saki ng murder. Sa pagpapatuloy pa nila sa investigasyon, nagpasya din ng mga officers na hukayin ang mga labi ni Eve upang suriin kung may matatagpuan ba silang toxic stimulants sa kanyang sistema. Yun nga lang, dahil 3 linggo na itong nakalibing, ang resulta ng isinagawa nilang test ay naging inconclusive. At sa kasamaang palad, dahil sa kakulangan ng mga leads, ang kaso ni Kosuke ay hindi umusad sa loob ng ilang taon. Ang nagpahirap pa sa kanilang investigasyon, planong lumipat ni Saki sa ibang bansa sa taong 2021. Nang hawak ang impormasyong ito, alam ng mga otoridad na kinakailangan nilang kumilos ng mabilis. Dahil kung hahayaan nila itong makalipad palabas ng bansa, wala silang garantiya na mahahanap pa nila ito ulit. Sa makatuwid, noong May 2021, 3 taon pagkatapos ng bigla ang pagkamatay ni Kosuke at Eve, opisyal na nila itong inaresto at dinetain para sa suspicion of murder. At ayon sa batas ng Japan, pwede lamang nilang ma-detain ang isang tao sa loob ng 30 days para sa suspicion of murder.
Kaya alam ng mga otoridad na kalaban din nila ang oras. Sa loob ng mga sumunod na linggo, nagpalabas ng iilang ebidensya ang mga detectives kung saan ang isang simula nito ay nang kinumpirma ni Saki sa isang police interview na hindi daw siya umakyat sa second floor sa pagitan ng alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Gayunpaman, taliwas naman sa kanyang statement ang ipinakita ng kanyang iPhone health app data. At kung totoo iyon, ibig sabihin, in contact pa siya sa biktima habang ito ay namamatay. Maliban pa rito, base din sa kanyang internet search history, nag-research ito tungkol sa mga drug stimulants at suppliers ilang linggo lang bago ang pagkamatay ni Eve. Sa loob naman ng kanilang kusina, may natagpuan din ang forensics team ng mga traces ng narcotics sa sahig at pati na rin sa kanilang vacuum cleaner. Sa kanyang cellphone, nakita naman nila doon na nakipag-contact ito sa isang sikat na drug dealer. At gamit ang isang tracing technology, nakumpirma nila na ang dalawa ay nasa parehong lugar sa parehong oras. Dagdag pa sa mga ebidensyang ito, napag-alaman din nila na ilang linggo bago namatay ang bilyonaryo, kinausap niya pala ang kanyang asawa tungkol sa diborsyo dahil ayaw di umano nitong tumira kasama niya sa Tanabe. At nang puntong iyon, hindi na rin nakakagulat na nakahanap na si Kusuke ng bagong babae. Isang kadudududang kinilos pa ni Saki 2 linggo pagkamatay ng kanyang asawa ay nang nagpatawag ito ng shareholders meeting sa kanilang bahay na mag-isa lamang niyang dinaluhan. Sa meeting na iyon, idineklara niya ang kanyang sarili bilang bagong presidente ng kumpanya ni Kusuke at dagdag pa doon, binigyan niya rin ang kanyang sarili ng annual salary na $1.5 million o mga 88.1 million pesos at personal bonus na nagkakahalaga ng $400,000 o mga nasa 23 million pesos naman. Nang puntong inabutan ito ng pulisya sa Tokyo, nadiskubre nilang naghahanda na itong lumipad patungong Dubai, dala-dala ang lahat ng perang nakuha niya. Gamit ang mga ebidensyang nakolekta nila, si Saki Sudo ay opisyal ng sinampahan ng kasong murder para sa pagpatay kay Kusuke Nozaki. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin natatapos ang paglilitis ng kaso at kahit pa 6 na taon na ang nakakalipas mula nang naganap ang krimen, wala pa rin nangyayari. Wala ding nakakaalam kung nasaan ito sa kasalukuyan, kaya hinala pa ng iba, palihim itong pinalaya at dinischarge ng mga otoridad. Kung sakali namang haharap ito sa korte, magiging mahirap din para sa kanila na patunayang siya ay guilty dahil ang paglason ay sadyang hindi madali mang-prove sa korte lalo na kung matagal na panahon na ang lumipas. Gayunpaman hanggang sa araw na ito, pinaninindigan pa rin ni Saki na siya ay inosente. Sa kabila rin ng patong-patong na ebidensya laban sa kanya, mariin din itong itinanggi na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Kusuke at totoo din di umano ang pagmamahal niya para rito. Sa ngayon, hanggat wala pang resulta sa paglilitis, nananatiling inosente si Saki sa mata ng batas at hindi pa din nila alam kung kanino mapupunta ang kayamanan ni Kusuke. Dahil kung sakaling mapatunayang guilty ang kanyang asawa, may malaking tsansa ang kanyang pamilya na may paglabang makuha ito. Subalit hanggang hindi iyon nangyayari, ang lahat ng kanyang assets ay naka-frozen muna at hindi ito pwedeng galawin ng sinuman. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari nyong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.